Isang mapagpalang hapon ng Miyerkules sa ating lahat. Muli, tayo ngayon ay nasa um, ating first Wednesday habit, ang usapang lalaki para sa buwan ng November. At ako'y nagagalak dahil nagkikita-kita ulit tayo, no? At ilan sa ating mga tagapagsubaybay, patuloy pa rin nandiyan mula noong unang-unang pang ating episode hanggang sa kasalukuyan. Ilang araw na lang at magpapasko na, isang buwan na lang at Pasko na, pero patuloy pa rin tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na ating tinanggap sa mula sa ating Panginoong Kristo. Ngayon po ay ang aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa how to overcome trauma. We all know that for the past few days, nagkaroon tayo ng isang malaking problema o hamon sa ating buhay, ang bagyong Christine. At hindi madali para sa ating lahat ang makabangon muli, lalo na kapag meron tayong alam na kamag-anak o tayo mismo ang nakaranas ng mapagpinsalang bagyong ito. Minsan ay tatanong nga natin sa ating sarili, saan tayo nagkamali? Ito ba'y kagustuhan ng Panginoon Diyos or dahil merong ipinapaalala sa atin ng ating inang kalikasan? At bilang isang Fransiskanong sekular, napaka mainam pong magnilay-nilay tayo sa mga nangyayari sa ating mundo. Maaring ang inang kalikasan ay nagpapaalala sa atin na kailangan natin siyang tulungan para pumilom sapagkat tila niyata inaabuso na natin siya. Kaya nga tulod-sunod ang mga delubyo, mga sakuna na ating nararanasan, hindi dahil kagustuhan marahil ng Panginoon Diyos, kundi dahil may mga ilang taong mapagsamantalang patuloy na sinisira ang ating inang kalikasan. Kaya nga itong bahaging ito ang aking pagbabahagi ay patungkol sa how to overcome trauma, na sa ganoon maiwasan natin ang trauma or meron man tayong kakilalang nakaranas ng delubyo o ng disaster ng bagyong Christine, tulungan natin siyang maibsan ang takot na kanyang nararamdaman or maging bahagi rin tayo ng healing process sa kanyang sarili. Hindi madali para sa atin ang magkaroon ng makaranas ng ganitong sakuna dahil una sa lahat hindi pa naman lahat tayo nakakabangon sa pandemya. At pagkatapos ng pandemya, sunod-sunod na rin ang mga sakunang nararanasan natin. Maaaring ito ay sakuna ng buong Pilipinas, ng bayan natin, o minsan sa mga nangyayari sa ating buhay. Talagang nakakatakot. Talagang may takot. Talagang nahihirapan tayong bumangon muli. Kaya nga po ang inyong abang lingkod ay naririto upang magbahagi sa inyo ng ilang tips para na sa ganon tayo ay makatulong sa mga kababayan nating nakakaranas ng trauma. Hayaan niyo po kong ibahagi ang aking PowerPoint. Sa ganun po, masimulan po natin ang ating talakayan. How to overcome trauma. Ito po ang usapang lalaki para sa buwan ng Nobyembre na inaalay natin sa ating pintakasin na si San Jose. Nagabayan tayo kay Jesus na patungo kay Jesus na iligtas tayo sa lahat ng kapahamakan. At sa tulong at panalangin ni San Jose, daway tayo ay mailigtas sa lahat ng mga sakunang darating pa sa ating buhay. Tayo muna ay manalangin para sa panimula ng ating pagtatalakayan o pagbabahagi tungkol sa how to overcome trauma. Ilagay po natin ang ating presensya sa ating Panginoon Diyos at hingin ng biyaya at awa niya at tulong at ang panalangin ni San Jose.
In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. All together. O glorious Saint Joseph, spouse of the Immaculate Virgin, obtain for me a pure, humble, and charitable mind, and perfect resignation to the divine will. Be my guide, father, and model through life, that I marry to die as you did in the arms of Jesus and Mary. Amen. Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father, and the Son, of the Holy Spirit. Amen. May pinangako ang Diyos sa atin sa tuwing tayo ay nakakaranas ng matinding pagsubok or sa tuwing tayo ay merong karamdaman. Sabi nga po, no, for I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord. It was His promise. It was His promise that every time that we call upon His name, that God will restore our health, that God will heal our wounds. It was His promise and written in Jeremiah chapter 30, verse 17. Naalala ko yung isang bulag, Panginoon, Panginoon, anak ni David. Yeah? Jesus, anak ni David. Tapos yung tinanong ng Panginoon, ano ang nais mo? Nais ko pong makakita. And then parang sinabi na rin ng Panginoon, your faith has healed you. Ngayon sa mga oras na ito, nais kong sabihin sa inyo, nais kong tumawag sa Panginoon Diyos, Panginoon, Panginoon. Ano ang nais ko pong tulungan ng aking mga kababayan na nakakaranas ng trauma. Nais ko pong pagalingin niyo po sila. At sa mga nakikinig ito, tanggapin nawa ninyo ang kagalingan ng ating Panginoon sa kanyang sa pamamagitan ng kanyang dakilang at banal na pangalan na si Jesus. At ito kasi ang kanyang pangako. I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord. Disclaimer lang po, hindi po ako doktor o PhD degree holder. I'm not a trauma expert, meaning board certified expert in traumatic stress. Kasi pag-uusapan po natin ng trauma, so meron pong particular na specialization po trauma. And I am just a registered psychologist and a secular Franciscan brother. Salamat po pala sa mga nagdasal para sa aking na ako po ay sa kabutihan at biyaya ng Panginoon Diyos, ako po ay nakapag-profess noong September, at sa mga nagdasal para sa aking Ama, sa kanyang kagalingan. Salamat po. Ito po yung mukha ng bagyong Christine. At wala po akong intensyon na ipagamitin to para sisihin ang sino man. Pero ito po ang realidad na marami po sa ating mga kababayan ang naapektuhan. Kung titingnan ninyo po ang larawang ito, talaga naman kalunos-lunos. Iilan lang po ito sa libu-libong larawang ibinahagi ng ating mga kababayan sa social media, lalo na sa Facebook. At ito po ang aking nakitang kalunos-lunos na para bagang kung ako po ay ano doon, hindi ko po alam kung saan po sisimulan upang makabangon muli. At salamat sa mga volunteers na nagbigay tulong at nag-abot ng tulong, lumusob man sa baha, magbalot man lang ng puyat para makapagbalot ng mga relief goods at may bahagi ito sa lahat ng mga biktima. Ito po ay lubos na nakikita ng Panginoon Diyos kung gaano natin pinapahalagahan ang mga taong kanyang mga minamahal din tulad natin. Kaya nga marahil siguro, we are still blessed that despite na maraming mga nangyayaring hindi maganda sa atin, meron pa rin tayong capacity to give, to share. Kaya nga wala ko akong karapatang magreklamo. Panginoon, hirap na hirap ako sa buhay ko ngayon. Nakakatrauma na po, Panginoon. Parang sinasabi ko po yun, wala po akong karapatan. Sapagkat kung titingnan ko, wala pa ho sa kaligkinan ng mga paghihirap ko ang mga dinaranas ng ating mga mahal sa buhay o ating mga kababayan. Kaya po patuloy po natin silang ipanalangin naway
sila'y makabangon muli hanggang sa dulo. Kung titingnan natin, how to overcome trauma, bigyan natin ng overview ang trauma, no? Kasi parang, ang trauma, na-trauma ako, na-phobia ako, nakaka-trauma. Lahat ng mga bagay na hindi maganda o masalimuot sa ating buhay, we always says trauma. And remember, the trauma and stressors are the related disorders involve exposure through a traumatic or stressful events. There are two types of trauma, or two of the trauma-related disorders are ASD, or the acute stress disorder, and post-traumatic stress disorder. Itong talong ito ay trauma and stress-related disorders na kung saan dahil sa sobrang stress, emotional stress, psychological stress, physical stress, hindi na po sila nakakapag-function dahil sa hirap na kanilang naranasan o diadanas, kaya nga patuloy silang lumalaban. And post-traumatic stress, ito yung pagkatapos ng kanilang ng mga traumatic experience, events, ito yung naranasan nila dahil hindi nila nakayanan ang labis na traumang dulot nito. Kasabayan pa ng stress. Kung titingnan natin, ang acute stress disorder and post-traumatic stress disorder are similar, except that acute stress disorder typically begins immediately after the trauma and lasts from 3 days to 1 month. Whereas PTSD lasts for more than a month, either as a continuation of acute stress disorder or as a separate occurrence that begins up to 6 months after the trauma. In other words, kapag titingnan natin, mga 2 linggo o 3 linggo pa lang nakalipas ang tumamang bagyong Christine sa atin. At kung babatayan natin, yung mga taong nakaranas na matinding takot, maaaring ang ilan sa kanila ngayon ay nakakaranas ng acute stress disorder sapagkat hindi nila alam kung paano magsisimula muli sa mga nasirang ari-arian o maaaring nawalang buhay. Subalit kapag ito ay humaba pa ng more than a month at pareho pa rin ang simptomas at maaari magsimula pa to ng sa mga susunod na buwan or mga buwan, maaaring masabi po natin ito po ay post-traumatic stress disorder. Kaya nga po hindi po rin po biro ang pagkakaroon ng ganitong mental health issues sapagkat ito po ay nangyayari. Okay? Ito po ay sadyang sabihin na nating nag-e-exist. Sino po magiging biktima? Kahit po sino sa atin pwedeng maging biktima. Dahil di naman po natin maiiwasan na makaranas din tayo ng mga stressful and traumatic events in our lives. Kahit ako, halimbawa, naalala ko nung ako ay 12 o 13 anyos, naglalakad sa kahabaan ng Pinobal, dito sa may Sampaloc. May lumapit sa akin mga ilang kabataan at pilit na kinukuha yung aking pera. Ako'y tinutukan ng matalas na bagay at lubos akong natakot. Dahil noong mga panahong yon, hindi pa naman ako aware kung ano nararamdaman ko. Kasi mula ako'y na-shock. Pero buti na lamang meron nagtanong sa akin ano nangyari at ako nakapagsalita, nakapagkwento at naibsan o naiwasan ang traumang maaaring dulot na iyon after ng insidenteng yaon. At para sa akin, na tuwing ako'y dumadaan doon sa lugar na iyon, patuloy ko pa rin naaalala ano yung exact spot. Hindi dahil ako may trauma ako, maaaring dahil hindi pa rin mawala sa aking isipan yung hindi magandang pangyayaring nangyari maraming taon na ang nakakalipas. Halos 3 dekada na. At maaaring sabihin ko, para bang
hindi ko maintindihan kung bakit hindi mamura-mura sa aking isipan. May mga simptomas din ang PTSD. Tandaan natin, ang PTSD is a mental health condition that triggered by a terrifying event, either experiencing it or witnessing it. Uulitin ko, maaaring ako personally, dahil ako'y naka-experience ng hold up, maaaring nakaranas ako ng post-traumatic stress disorder. Or pag ako ay nakakita, naka-witness ng isang malagim na pangyayari, maaaring magkaroon ako ng trauma. Tulad na lang po ng mga tao na biktima ng Bagyong Christine. Maaaring hindi nga ho tayo nakaranas ng Bagyong Christine dito sa Kamaynilaan, pero maaaring sila ay nakasurvive. Pero dahil sila ay nakaranas, maaaring sila po ay makaranas ng post-traumatic stress disorder. Or yung mga rescuer na naka-witness kung paano unting-unting gumuguho ang mga lupa, paano nila unti-unti nilang pilit na sinasalba ang mga buhay ng mga biktima, maaari sila rin po ay ma-triggered ng ganitong kondisyon. A person with acute stress disorder has severe stress symptoms during the first month. Sinasabi ko nga ulit po nito. At ang isa sa mga simptomas ito ay feeling afraid or on edge, flashbacks, or nightmares, hirap sa pagtulog at iba pang simptomas. If your loved one has symptoms that last longer than a month, make it hard to go about daily routines or go to work or school or handle important tasks, he or she could have a post-traumatic stress disorder. Malinaw po yun. Kaya nga po, paki-check din po ang mga mahal natin sa buhay na biktima ng Typhoon Christine. Baka isa sa kanila ay meron na pong trauma. Malinaw po. Kapag may katanungan po, pwede ho kayong maglagay ng comment sa ating comment section. Okay po. Now, ano po yung mga simptomas? Okay? Isa sa mga simptomas ay maaaring ulitin natin, flashbacks, nightmare, at severe anxiety na hindi natin, as well as uncontrollable thoughts, di maiwasang pag-iisip or basta na lang may sumasagit natin sa isipan tungkol doon sa pangyayaring yon. At napakahirap po nito dahil sapagkat matuloy na itong bumabalik sa ating alaala. Ayun, para bang yung alaala, yung mga nakaraang pangyayari. Now, people who go to traumatic events may have difficulty, may have difficulty adjusting and coping, but with time and good self-care, they usually get better. If the symptoms get worse, last for months or even years, and interfere with your day-to-day functioning, you may have PTSD. Hindi naman po lahat na nakaranas ng masamang traumatic events ay makakaroon ng PTSD. Maaaring sa simula, nahihirapan mag-adjust. Kaya nga po kanina sabi ko, paano ba tayo magsisimula? Ano ba uunahin natin? Pero kapag may nabago na po sa ating pang-araw-araw na gawain at function, maaaring kailangan na ho nating agaran tulong. Baka nga ho, meron na tayong post-traumatic stress disorder. Ano po yung mga classification ng symptoms ng trauma? Maaaring intrusive memories. Ano po itong intrusive memories? Ito po yung mga alaala na hindi mawala sa isipan natin na mapapait na alaala. Napilit na natin sanang kakalimutan. Maaaring sabihin na natin, nag-iisip na rin tayo mawala. No? Naiisip natin na sana ako na lang. Kasi patuloy natin itong nararanasan. Sumasagi sa ating alaala. Avoidance. Hanggat maaari, huwag mapag-uusapan. Nahihirap sa simula. Ako personally, may mga ilang hindi magandang pangyayari sa aking buhay na ayoko na mapag-usapan or iniiwasan ko mapag-usapan kasi
natitrigger ako. Psychologist na ako ha, pero meron pa rin ako ilang mga alaala na ayoko maalala kasi ito'y mapait at sobrang sakit, pero pilit ko pa rin itong hindi hinaharap. Maaaring sa simula, akala ko okay na, pero patuloy pa pala akong nag-struggle. Sa mga personal kong pangyayari sa aking buhay, negative changes in thinking and mood. Ito po yung mga nakakaranas na po ng depression, okay? Anxiety sa pag-iisip. Kasi nga po, hindi madali para ipaliwanag ang impact nito sa kanilang sarili. Kaya nga ho, pati ang kanilang dating positibong pananaw, okay, ay nagiging negatibo. Unti-unti sila nawawalan ng pag-asa sa buhay. Nagkakaroon sila ng mga pagkakataong sila po mismo, okay, hindi nila naiintindihan kung bakit sila nagkakagano. Kaya nga ho, isa sa mga classification ng simptomas ay ang changes in physical and emotional reaction. Nagiging mainitin ang ulo nila, nagiging sila ay nananakit. Sila po ay minsan sila ay nakakaranas ng mga tipong sinasaktan na rin nila sarili nila, or wala na lang silang emosyon doon sa pangyayaring yun. Napapahinto kasi ako sa aking pagsasalita ngayon dahil sa habang ako po ay nagsasalita, nagbabahagi, may mga ilan pa rin akong mga naaalala na hindi magandang pangyayari sa aking mga mahal sa buhay o sa mga napapanood ko. At ako mismo naapektuhan na. Kaya nga ho, minsan naiintindihan ko nalalaman ko na kapag ako po ay sobrang stressed at hindi ito magandang epekto ng impact sa akin ng isang pangyayari kapag nagbabago na ang aking moods. Okay, ang aking nasa isipan, ang aking reaksyon tungkol sa incident na yon. Kaya nga po, napakahalaga pa rin ng paghalagaan natin ang ating mental health. So, how can you help a loved ones and yourself? You can also help by being a supportive listener or without attempting to fix the situation. Here are some suggestions. Ang inyong abang lingkod, okay, ang inyong abang lingkod ay kilala sa, sorry for this, kilala ako sa spell out. So, spell out natin ang salitang trauma. T-R-A-U-M-A. Nasa ganun madali natin maintindihan at maalala ang aking mga suggestions. Ito po ay batay din po sa aking personal na karanasan, kung paano ko po natutulungan ang mga pasyente ko naka-experience ng trauma, at kung paano ko rin tutulungan ang aking mga mahal sa buhay na nakaranas ng trauma, at ako mismo, kung paano ko natulungan ang aking sarili upang ma-overcome ko o ma-prevent ko ang maaaring dulot nito at mauwi sa isang traumatic disorder. Okay? Now, first, how can you help a loved ones? Letter T, take time to be with them and help them to manage their stress. Napaka-importante po ng time pa rin. Lagi ko sinasabi yan, time. Sapagkat doon pa lang sa paglalaan natin ng oras sa ating mahal sa buhay, doon pa rin malaking bagay po yun sa kanila upang ma-manage ang kanilang sarili.
manage nila ang stress. At nakatulong din kahit papaano na maibsan ang stress na kanilang nararanasan. Letter R, recognize their situation and when to take a break. Alam natin na hindi pa sila nakakabangon muli, pero wag po muna nating tingnan na self-counseling agad. Okay? Maaaring kailangan muna natin silang tingnan. Physiological needs. May makakain ba sila? Kaya nga ho sa Bagyong Christine, ang inuna muna natin ay relief operation, di ba? Para makabangon muli sila. At sa mga susunod na araw, pwede na ho tayong mag-conduct ng stress debriefing or counseling para ma-prevent yung traumang dulot. Para makatulong din tayo sa coping mechanism. Kasi ito po yung napaka-importante. Letter A, acknowledge their feelings but don't push them to talk. Yes, masakit, mahirap na maranasan ang mga bagay nito, lalo na yung Bagyong Christine. Napakaraming probinsya ang nasira, ang naapektuhan, gumuhong lupa, naapektuhan ari-arian, pamamahay at nawala ng buhay. Kaya wag po natin silang pilitin mag-share o magbahagi o magsalita tungkol sa kanilang naranasan. Sapagkat hindi maaari ito makatulong sa kanilang coping mechanism. Letter U, understand their feelings. So pag sinabi natin understand their feelings, kung meron man sila nararanasang negative feelings, wag po nating masamain ito at parang pakiramdam natin na wala silang pake sa ating mga ginagawa. Patuloy pa rin sila nagko-cope. Kaya unawain muna natin ang kanilang behavior, yung kanilang pag-iisip, yung kanilang nararamdaman. Kasi akala ho ng iba, andito na naman ako, ba't hindi ka nakikinig? Sabihin mo sa akin ang problema mo. Parang hindi mo naman ako na-appreciate. Actually, hindi rin nila naiintindihan yung mga pinagsasabi mo. At hindi rin nila naiintindihan yung nangyayari sa kanilang sarili. Kaya unawain muna natin ang kanilang mga nararamdaman. Letter M, kung sila po ay na-diagnose with post-traumatic stress disorder, napakahalaga po ng medication. Pakisunod po ang kanilang nakalagay sa reseta. Sapagkat ito po ang makatulong para maibsan yung sakit na dulot ng traumatic experiences o situation. Napakahalaga po ng gamot para sa akin. Lalo na kapag mayroong physiological at psychological na nangyayari sa kanilang sarili. At tanging ang psychiatrist lang naman po ang makakapag-prescribe ng gamot, hindi po kaming mga psychologist. Letter A, accompany them in their therapy session. Kasi napakahalaga po na makaranas din po siya ng support group, okay? Support group sa inyo, mula sa inyo, na assurance na hindi niyo siya iiwanan. Hindi niyo siya iiwanan. At walang iwanan, ika nga. And kaya nga po, sa tuwing sila po ay mayroong schedule ng psychotherapy or counseling, mainam po na samahan niyo din sila. Nang sa ganon, meron silang kaagapay sa kanilang paggaling. How can you help yourself naman? Again, letter T, take time to take care of yourself and take your medication if any. Kung ikaw naman, napakahalaga po ng self-care at ng medication. Ako po, pag ako nakaramdam ng trauma, inuuna ko po ang self-care. Kung sa tingin ko naman kakayanin ko, so self-care. Yung medication naman sa awa ng Diyos, hindi pa naman po kailangan. Pero pinipilit ko pa rin alagaan ang sarili ko kasi ayoko lumala. So umahanap po ako ng paraan para makapag-cope ng tama. Recognize your feelings but don't dwell with them. Oo, nakaranas ako ng hindi magandang pangyayari sa aking buhay. Pero hindi ko to ni-embrace o hindi ko inahayaang manatili sa aking sarili. Sapagkat
bahagi ito ng proseso ng paghilom pa rin sa akin. Ang paghilom ng nakaraan. Kaya nga po, napakahalaga rin po ng validation. Okay? Napakahalaga po ng validation. Na minsan po aminado ako, dahil sa sobrang pagod, dahil sa sobrang hirap, kailangan kong magpahinga, kailangan kong i-validate yung aking sarili. Upang sa ganun, walang masaktan, hindi ko rin masaktan yung sarili ko. Emotional man to o physical. Allow others to help you. Kaya nga po, napakahalaga ng accountability partner na humihingi rin po. Tulungan natin bawat isa. Huwag ko ninyong isipin na kapag kayo po'y pinadala, may tumulong sa inyo at isinabing, alika, samahan kita, tulungan, may kakilala akong psychologist para makatulong sa iyo. Huwag niyong pumamasamain. Hayaan niyo po yung ibang tao ang tulungan kayo sapagkat alam ko po, nasasabi lang po natin kaya natin to, pero in realidad po, hindi natin kayang mag-isa. Kailangan pa rin natin ng katuwang. Unbox your feelings, yes. All feelings are valid. Pwede naman natin itong ipakita, pero do no harm. Pwede natin na-express, pero do no harm. Pwede tayo magalit. Because that's feelings. Do no harm. Pwede tayong umiyak. Pwede tayong malungkot. Pwede tayong mainis. Pwede tayong matakot. Kailangan lang natin itong ilabas. Sabihin. Pero wag ko natin sasaktan ang ating sarili. Letter M, mindfulness will help you to manage your stress. Kaya nga ho, patuloy ko po kung mapapansin niyo sa 3 taon na natin pagsasama-sama o higit pa dito sa usapang lalaki, lagi ko pong sinasabi ang mindfulness. Sapagkat even yung simpleng pananahimik, reflection, ay malaking tulong o bagay para tulungan natin ang ating sarili. Sa simula na mahirap, pero kakayanin natin to. Letter A, avoid the triggering factors. Kung alam natin na kung kaya naman natin iwasan na maalala, pamuli, or expose natin ang sapagkat alam ko hindi pa naman tayo ready to move on, to move forward, iwasan muna natin. Halimbawa po, nung ako po ay may nangyaring hindi maganda sa aking dating pinapasukan, hanggat maaari, iniiwasan ko muna daanan yung lugar na kung saan ako dating namamasukan. Hindi dahil may iniiwasan ako, hindi dahil natatakot ako, sapagkat para sa akin, hindi pa ako lubusang get over doon sa pangyayaring yun. Doon sa lugar kaya nga ho, minsan, hanggat kayang iwasan, iniiwasan ko. Dahil sapagkat alam ko rin ang kapasidad ko bilang isang individual, kahit na po ako isang psychologist. Kaya nga ho, sa tulong ng mindfulness, sa tulong ng panalangin, sa tulong ng ibang tao, sa tulong ng psikolohiya, pilit ako bumabangon. Biyaya na rin ng Diyos na humihilom ang sugat ng nakaraan. Biyaya po ng Diyos yun. Maniwala ho kayo. And don't forget to take time to see your psychiatrist or psychologist regularly for your session. Please. Please, let's normalize. Let's normalize it. Rest and relaxation is still very important. Magpahinga. Mag-relax.
Avoid stressful situation at all times. Hindi po maganda, hindi po makakatulong na tayo po ay may stress. May stress. Unite yourself with your significant others. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya nga po, meron tayong mga accountability partners. Maaaring ako po ang isa sa mga accountability partners ninyo. So, bakit tayo matatakot ibahagi ang ating painful experiences or situations? Manage your stress with the assistance of others. Sa simula, hindi mo pa kaya, i-manage natin yan, samahan kita sa pagmamanage ng stress. And allow others to help you and be with you always. Ika nga, walang iwanan sa mga unos na ating naranasan. Kaya nga po napakahalaga na ating tingnan, mag-reflect. Ito po ba ay kakayanin ko? Kung hindi ko kakayanin, nais kong kumonsulta sa isang expert, sa isang psychiatrist, sa isang psychologist, o sa isang counselor, guidance counselor, para na sa ganon, hindi ito lumala. Malinaw po? Malinaw po naman. So what is my big message to all of you? Self-love is your greatest reward for yourself. Self-love is your greatest reward for yourself. Let us learn to love ourselves. For this is the greatest reward, the only reward that we can only give to ourselves. Muli, ako po si John Cadiz Carandang, ang inyong abang lingkod. Hanggang sa muli natin magkita, naway dalangin ko po sa mga susunod na mga araw, anuman po unos ang ating nararanasan, patnubayan nawa tayo at iligtas ng ating Panginoong Diyos. At ipanalangin din natin sa mga oras ito, nung nakaraang undas hanggang patuloy pa rin hanggang sa buong buwan ng Nobyembre, ang kapayapaan ng mga kaluluwang ng mga biktima ng Christine at ng mga sakunang dumating sa ating bayan, na sa ganun sila yung makatagpo ng kapayapaan mula kay Kristo. At ipanalangin din natin ang bawat isa naway tayo ay maging ligtas sa araw-araw. Salamat po at may God bless us all. Hanggang sa muli, tayo po'y makikita-kita sa huling buwan, sa huling buwan ng Usapang Lalaki. God bless us all. Bye-bye.